think the problem in the adjustment para sa TFH is tanggalin na, shake off yung mga jitters ng first game curse kasi parang yung magiging disconnected nila. Hindi talaga yun yung TLPH way to win the games. The connection ang kailangan ng Team Liquid, pero para sa Aurora, they've had that for the entirety ng 26 minuto na nakita natin mula sa kanila. Now, we're going with Flying Clouds. Aurora has experienced wins from this yesterday kasi ito yung mga mapa na nilabanan nila ang TNC. Meanwhile, for TLPH, ito yata, based on what I can remember, yung kanilang naging huling mapa after they swept Onyx Philippines. So both of these teams, alam nila kung paano manalo in certain situations, which leads to them na baka pumili pa sila ng mga medyo mababagal na heroes kasi makakasali naman sa team fights every now and then. Yeah. So with the shift of our sides, TLPH naman ang blue side sa ngayon. Lancelot ang binan ng Aurora. They are forcing TLPH na mag-Yizon Chin. Ang nangyayari sa ganitong scenario, Hans, kung sakaling ang TLPH ay mapunta dun sa point na pipiliin nila first pick ang Yizon Chin, Aurora will pick up the Hayabusa. Eventually, hindi. Aurora yung binan. And ito, true story. And I think si Hans maalala to kanina. Yup. Nagmag-usap kami ni Midnight Off-Cam. Sabi ko, pwedeng iban both Yizon Chin and Lance. Ban mo na lang parehas laban sa TLPH. At ayun nga, yung ginawa nila mismo. So, Aurora, they don't want to give Carl TC yung kahit anong klase ng pagiging komportable. Thus, changing the approach para sa TLPH. Itong Zushin, bibihira natin makita to in the recent playoffs. Pero given the situation, kailangan na i-pick yan. Give a comfortable hero para kay Sanji. So medyo decent ang start nila sa ngayon. Meron akong hinala na 1-1 plus Hayabusa ang gustong kunin dito ng Aurora. Yun yung siguro kakaibang potentially na branch na pwede kunin dito ng Aurora. Kung stable naman, they can pick up the Gatot Kacha in combination with a 1-1. Pero hinala ko dito, okay, Arlot na lang. Arlot Granger instead. Malayong-malayo sa naiisip natin dito. And TLPH, tatanggalin ba nila yung Fredrin sabay kuha ng 1-1 dapat sa Aurora? Choice is an Alice, tapos sila yung kumuha ng Hayabusa. They wanna speed things up mula sa una pa lamang. Tapos magdadagdag sila ng medyo tanky na factor sa tulong nitong si Sanford. And sure, hindi na ito yung Alice na medyo magdidish out talaga ng damage in the later portions of the game. Pero kung susumahin man natin, meron silang ekstrang paraan para doon sa crowd control. Something na medyo nag-lack sila kanina just because hindi napapagtagpi na maayos yung mga skills na meron sila in the later portions. So chance para mag-Fredrin pa ang Aurora dahil meron silang Arlot or kuha pa sila ng assassin like the Joy. Ngayon, with the Lancelot as well as the Yizon Chin banned out, tapos na yung Hayabusa nasa TLPH na Joy na lang natitirang assassin na meta, and Fredrin it is para sa Aurora. Utility jungler ang naging choice. Ang next na option dito para sa Aurora, since kailangan din nila ng scaling, is kukuha sila ng isang mid lane na maganda yung pang late game. Now, ang mga natitira dyan is Kimi as well as the Sicilian. I have a feeling TLPH will ban those two out. Kimi, then yung Sicilio na madalas ginamit din. Actually, yung pala yung ginamit ni Yue talaga kahapon to close out the game against DNC Pro Team, the series rather. And even the Lunox, posibleng maging option din dito para sa kanila. But hey, if you're looking at our most picked heroes in terms of the Flying Clouds, halos dalawa doon sa 5 mga heroes ay lumabas na. Pero yung 1-1 na dapat sana ay sila pa yung pipili sa mga naunang options. They chose with the Granger at hindi na nila ibibigayan kay Okay. Patang sagot naman ng TLPH yung setup nitong sila. Hindi yan makikita in game number 2. It's the Grok na nagiging successful ang Aurora many times before. In fact, kailangan na binan na rin to ng TLPH in the previous game. For now, Aurora will ban the potential hero para kay JP and TLPH. I really feel like yung Kimi needs to be banned out in this game. Mga other options para sa Aurora, they can also pick up yung Lunox para naman meron silang pangtunaw dun sa Alice later on. So that could be their 4th pick. And then hintayin na lang nila yung last pick para pwede pa nilang i-flex itong Arlot. Can be picked as an XP laner, pati na rin as a roamer.
Parang naisip siguro na Coach RC na hindi na natin kailangan na tanggalan pala si Yue ng hero, but instead a very targeted ban towards Light yung ginagawa dito ng Team Liquid Philippines. That's at least 2 heroes in the second phase. So Light, kailangan niya maghanap dito ng hero na gaya nung ginamit niya kanina ay talagang magbibigay ng impact towards what Aurora wants to do, which is to at least have a front-to-back composition that can play balance from early up until the later portions of the game. Yung Gatot Katsa ang kanyang pipiliin para magkaroon din ng extra access towards that backline. Bumalik ang Gatot Kacha and TNTH will now have to think about a different hero para kay Mr. JP. Maganda rin ang combo dito sa Zushin. And then of course, the OHEB hero na pangtatapat nila sa isang Granger. Napakahirap na scenario dito. But they can opt to go for a Claude ulit. But that is the tyrant of in wrath, Moscow. and burn this wretched world. If you are Aurora ngayon, may benefit talaga kumuha ng Kimi as well as Farsa. Dalawang options na maganda para dito sa Aurora. I wonder if they're gonna be picking that up or kakaibang hero pa to mula kay Yue. Bubunot pa sila. Reporting for duty. Hindi na. Kimi na lang din. Sticking with one of the top mid laner choices na pinipili ng lahat ng teams in our playoffs. It's Yue locking things up with a Kimi. A decent amount of crowd control skills ang pwedeng bitawan ng parehas na teams dito. But for TLPH, medyo may preno na ng konti yung lineup nila. They don't need to play aggressive. But for Aurora, they can do something about it sa unang trap. Mid-range ang atake dito ng Aurora when it comes to their scaling. Mid-game nila gusto magkaroon ng power spike. Whereas itong TLPH, they really want to get to the late game scenario. Para sa TLPH, mahirap pa magiging early game para sa kanila. But if they do still pick up the first turtle, miraculously, sila na sa kanila na ang laro. Nag-aabang ng dalawang hakbang ang Aurora, but can TLPH equalize the series? Womi, Burrito, take it away. Ng side ng Aurora Gaming kontra Team Liquid Philippines ay mapupunta na tayo dito sa game number 2 kung saan masusundan na ng susunod na bahina ang kabanatang papunta sa M7. Itong dalawang kupunan na to ay masasabi natin na pang world class talaga deserve ng Team Liquid Philippines at Aurora kung nasaan man sila ngayon. Pero isa lamang ang magwawagi, isa lamang sa ngayong araw ang magiging opisyal na representante ng Pilipinas pagdating sa M7. Napakaganda na naging palitan natin ng game number 1 pero si Yue ata ang magiging target kagad ni Carl. Matinding reset ang kailangan gawin ng side ng Team Liquid Philippines matapos yung game number 1 na yun. That was a 13.5k gold lead na nabaliktad pa nga ng Aurora Gaming na ngayon pinag-uusapan na ng buong MLBB community. Kita ko sa social media, tuloy-tuloy ang pag-post ng mga tao. At ngayon dito sa game number 2 ay mukhang maging iiba ang approach dito ng side ng Team Liquid. Pumunta sila sa isang tradisyonal na marksman at medyo sinapuwera na muna ang ideya ng Fighter Gold. Oo, and ito yung nakakatawa para sa Team Liquid Philippines, instantly ay pwede sila magpalit-palit ng ganong klaseng atake. Aurora naman sinubukan nila last time o yung kahapon laban nila against TNC na ganun din ang gawin ni Doming. Pero wait lang, may gagawin nata dito ang Team Liquid Philippines. Si Light ang magiging target. Pero nabit-bit na naman gamit yung Revitalize. Sabayang Revitalize na lang. Sabi ni Daddy JP, and si Carlito makakuha ng first blood. And tignan mo naman yun, dinelay pa nga yung Ugi Shadow Kill kung sakaling hindi kailangan bitkutin ay pwede nang makuha yung kill. But Team Liquid Philippines, again, napakaganda na kanilang early game nung nakita natin sa game number 1 at mukhang ganito rin ang pinapakita nila in game number 2. For Aurora Gaming, talagang sadyang mas safe ata maglaro ngayon ng early game ang side ng Aurora. Oo, kinakalmahan na muna nila, and actually, yun din naman yung naging atake nila nung game number 1. Pero ngayon ay hahawakan na ni Demon Kite at nabuko po na ng Aurora Gaming. Itong unang pagong, hina-highlight kanina ni Wolf kung sino makakakuha ng pagong. Maaaring malaki ang chance na manalo, pero parang ibinigay natin ng TLPH, Ganito rin yung nakita natin kanina ng game number 1. Iba talaga ang first turtle priority ng side ng Aurora Gaming. Ang naging ikot ng side ng Team Liquid Philippines noong game 1 ay pumunta sila ng maaga sa gold lane. Pero mukhang ngayon ay hindi na nila kailangan pumunta pa dahil nakuha nila first blood sa may bandang mid lane. At ito na nga sa palitan lamang doon sa baba. Wala namang magpapatayan sa ating mga XP laner. Tahimik na naman
ang ating Land of Dawn. Di pa tayo nakakita ng mga malakihang team fight. At saktong-sakto, no, kaka-up pa lang ng ulti ng mga ilang key na miyembro. Ganda ng tonta, hindi mo kahit nakakahuli Oy! pa rin dito si Sanji. Pumasok na rin si Sanford, tatama yung si Bat. Sasama ba with the SOD? Pero hindi na nga muna. AOG ay nagamit. Tinamaan si Sanford! At mapapatay din sa kamay ni Demon Kite. JP ata next. Alam din na wala itong revitalize. And actually, napindot pa nga niya. Kaya lang, hindi na rin nakatulong. Oo, at hindi na rin nakapunta no, via the SOD ang isang Moskov na yon. At para sa Aurora Gaming, no, tuloy ang kanilang pagpasok dito sa jungle ni Carl TZ. Pero mukhang hindi na nga makukuha ni Carl ang orange buff na yon dahil maaagaw ni Demon Kai. Yun lang ang hirap nito para sa isang Hayabusa. Pero mahirap din ang kalagayan ni Hoeb. Kasi si Light and si Domeng ay siya ang pinuruhan. Maaari pat sa maaari na makaplato pa dito si Domeng kahit sa itaas. Oo, at hindi lang talaga maaari, no? Mukhang makakalbo pa niya yan. Kung sakaling ikakat, pero mukhang si Edward ang punteriya ng side ng Aurora. Whoa! Look at that! 3-man stun pare para makatakas. Iniwasan, kinapitan yung Siege Minion pero nandun si Oheb. Kasama na kaya lang ang problema, hindi yata niya alam. At tatlong miyembro mula sa Northern Lights ang pupunin siya doon sa naging tagpo. Ako. Medyo nag-overhit ata si Kuya Mo Oheb doon with that SOD. At dahil dyan, no, mas lalong lalaki ang kalamangan ni Doming Kite in the gold lane. At mukhang Turtle ay sisimula na nga rin ang puna ng Aurora Gaming at hahawakan na nga ito ni Demon Kite. Medyo malayo pa si Carl TZ. Kaya naman masasabi natin, most likely ang Turtle na ito bigay mapupunta sa kamay ng Aurora Gaming. Ang nakakatakot dito, hindi pa nila napapanish si Doming Kite at tuloy-tuloy yung pag-scale ng hero na ito. Wow. Minus na si gamit si Edward, si JP ata ang kanilang tatargetin. Sanford isasama na rin, revitalize in a force. So maraming nagamit doon, Glorious Padre tsaka Revit. O, tsaka makikita natin no, sa ating goal Oheb. difference natin ng BPI ay mayroon na nga 1,000 kalamangan dito yung Ranger kung ikukumpara doon sa isang Moscow. At dahil dyan, no, makukuha na rin ni Doming Kite ang Torre doon sa may bandang itaas. Mas mapapabilis pa yung Doming Double na tinatawag dito ni Wolf na mas makaka-double lane ang side ng Aurora Gaming. Considering no, na kahit hindi expanding reverse toy, napakabilis pa rin talagang umikot ng Aurora. Oo, naalala ko nga nung kahit wala pa yung patch doon, yung Project Next na patch, talagang ginagamit na yung isang Granger, no? Dahil sobrang bilis nga niya mag-double lane, sobrang bilis sumama sa mga team fights, and hindi rin masyadong alagain di ba? Oo. Talagang ito yung hero na ilang beses nang na-nerf Oo. dahil na rin sa aking magandang ability kit na meron ng isang Granger. But even after the nerfs, so nakikita pa rin natin players such as, I would say, Oheb, pati na rin si Doming Kite. Grabe mag-Granger mga ito during the regular season of Season 16. At hanggang ngayon dito sa playoffs ay nakikita natin kung gaano nga ba kalupit mag-MM ang dalawang ito. Silipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Tapos na nga dito ang Hunter Strike ni Carl TZ. But look at this, meron na rin Sky Piercer dito si Doming Kite. Aray ko po, makakagalaw ata si Sanford. And this time, nagamit yung Throne of Ruin. Throne of Ruin, ay naku po! Si Doming Kite nakakuha na unang stock ng kanyang piercer. Ay si Sanford. Nakalista na pare doon sa bala. Pero mukhang may 1v1. Edward versus Carl TZ. Tatama ang final slash pero makakakuha ang Shadow. Pero mukhang wala na sa pwesto si Edward. Ayun. At mukhang makakakuha na nga ng kill ang Team Liquid Philippines. Pero ang daming na-expend na mga resources para dito sa XP laner ng Aurora. At yung pag-ukay sisimulan na ni Demon Kite. Lumulubo na ang kalamangan dito ng Aurora Gaming. Napakahirap nito lalo na kung ikukomposisyon ay nilalaro mo is the Hayabusa. Light ay humabol. AOG Nako! gagamit. Ay, naku po! Tinamaan na naman si Carlito. Hindi wala siyang one shadow para makatakas. Bibilang na lang yung mga AOG na tumatama pare. Kadalasan pinantatakas na nga itong AOG. Pero ibahin mo si Light, pangalawang beses na niyang natatamaan ng Team Liquid Philippines. And for Aurora, lumalaki lamang ang kanilang gold lead already. 3,000 gold lead, 7 minutes in. At mukhang mid-lane naman ang kanilang punteriya. Grabe, every time na may final slash talaga gagamitin ni Edward pero nagamit na rin yung Revitalize para dito kay JP. Sanford ay umabante na. Ngayon naman ay si Demon Kite tuloy-tuloy lamang ang pag-agaw ng mga farming kits dito ng Nako! TLPA. Shadow Kid na nagamit. Pero si Sanji ang nakakuha. Ngayon naman ay sa may bandang itaas ang magiging plan ng Aurora Gaming at pinapalogo nila ang kanilang kalamangan na nakukuha rito. Bumagsak man si Demon Kite, no, nakakuha naman ang side ng Aurora Gaming ng mas magandang control around that gold lane. Dalawang torre na ang kanilang nakuha doon sa may bandang itaas. Ang ibig sabihin yan ay bukas na bukas ang purple buff dito ni Carl TZ
mula sa left side. In fact, yung mid lane turret nga ay nakuha na rin ang side ng Aurora. Kaya naman kailangan talaga ng mga bodyguard dito ni Cartesi tuwing magpo-purple siya. Oo, kabaliktaran ito sa mga nangyayari nung game number 1. Kung maaalala natin, lahat ng objectives, lahat na halos ng objective pala kasi isang pagong ay nakuha ng Aurora noon. Pero lahat ng mga tore ay napabagsak ng TLPH. Pero may bawi, may comeback na inilatag ang TLPH. Parang sila naman yung nalalagay sa ganitong klaseng sitwasyon kasi naglalaro sila sa isang Hayabusa, naglalaro sila sa isang hero na Moskov na late pa talaga natin i-expect Yan talaga yung baliktad no? Para sa Granger, ang aga ng power spike niya. Makikita natin sa ating gold lane difference na talagang yumaman na si Doming kahit Wow. patungo doon sa around 2,000 plus gold lead against the Moskov here. No? Pero yun nga hinihintay natin kapag pumatak na ng late game, doon na pumapasok yung macro advantage naman na nabibigay ng Spear of Destruction. Pero ang tanong ay, aabot ba ito ng late game? Dahil sinisimulan na ng Aurora Gaming ang Lord na ito, SOD na ipato na rin. Okay, tumama yun knock up. Pero si Edward ata ay nakita yung dalawang miyembro dito ng TLPH. Ngayon papasok rin. Shadow Kill na bitawan ng mamamatay ata dito si Doming Kite. Si Sanji nakakuha ng kill. Si Doming nakabawi din muna. Habang si Demon bibit-bitin. Atras muna dito si Sanford and si Carl. Sa itaas na bahagi naman, si Oheb ay tuloy-tuloy lamang. Tatry niyang i-equalize yung lead na nakuha dito ni Doming Kite. And kakalmahan na muna dito ng TLPH. Ganda ng psycho na ginawa ng Team Liquid Philippines doon. Binato nila yung Spear of Destruction para lamang bumili ng oras. Yeah. Wala talagang balak si Oheb na pumunta sa laban na yun. Pero dahil nga may threat ng SOD, ay nagkaroon ng malaking shift sa mga gustong gawin ng Aurora Gaming around that Lord area. All the while na na-install ito ng Team Liquid Philippines. Kaya bumalik na naman tayo dito sa punto na naagawan na naman. O sabihin na lang nating natakyasan yung gold lead na meron dito ang Aurora at wala pa rin nakakakuha ng Lord. Ito na ang game plan para sa Team Liquid Philippines. Patagalin yung laro and eventually kumuha ng macro advantage. Yun nga, tsaka ang maganda dito, hindi pa rin nahahawakan din itong si Sanji. Nahihirapan ng Aurora Gaming na kunin ito. Ngayon ay Traction Pulse ay binitawan na rin. So may ideya sila kung gugustuhin man nila na kumuha at makipag-engage. May konti silang kalamangan. Edward ay umabante na naman. Demon Kite, tumama yung ton para dito kay JP. Nakamula sa Lord, nakatulong pa ata. Napitulong si Edward. Pero pasa na babalubuhay dito ni Demon Kite. And Cortese with a kill. Yung Lord ay makukuha din dito ng Batang Gapeng. AOG hindi tumama. And Light ngayon, kalahati yung buhay. At tras muna dito ang buong gubaran ng Team Liquid Philippines. Si Cortese lang ang namatay. At dahil dyan, ay mukhang mapapaliktad pa nga yung 2K gold lead na meron dito ang Aurora Gaming. Napakagandang turn mula dito sa Team Liquid Philippines. And for Aurora, kanina pa nila niluluto yun, pre. Kanina pa nila sinasaing yung Lord na yun para sa kanila. Pero Team Liquid Philippines ang kumain. Ang mahirap dun, pre. Sila na nga yung kumain, kinamay pa. Di ba? Yun yung mahirap. Dinaw-daw lang kamay. And Team Liquid Philippines ngayon, masasabi natin na sila ang may kakayahan na umangat. May mga waves pa naman na maaaring i-clear dito ang TL. And ang Aurora, masasabi ko na nandun pa rin sila sa sitwasyon na komportable sila. At nasisilip natin sa ating Infinix in-game equipment na si Yue ay patungo na ata. Hindi natin sure kung ito ba ay DHS o kaya DHS. papuntang Wind of Nature. Dahil parehas lang naman itong pwedeng gamitin, no? Dahil napakasakit na ni Cartesi, men. 2, 2, and 3, yes, hindi pinakamagandang KDA na pwede nyo makita. Pero nakita nyo naman kung gano'ng ka-update. Kahit yung Fredpin ay umaray kanina around that Lord area. And now for Aurora, no, sapat naman ang kanilang wave clear. Ito rin yung maganda. Similar to what we saw last game, Ayun. ay laging maganda ang wave clear ng mga draft ng Aurora. Oo, yun talaga yung kanilang pinapriority dito, no, para in case man na malugi sila sa early game at hindi pumabor sa kanila, may kakayahan sila na patagalin at i-stall yung laro. Lord ay kukunin na rin at papatayin dito ng Aurora sa top lane. Ngayon ay gitna naman na bahagi ang papuntahan dito ng Aurora Gaming. And ang maganda dito, kahit may Lord na nakuha ang TL, hindi pa rin nila nabasag yung gitna. Equalize na nga ang ating laro. 700 na lamang ang kalamangan ng Aurora Gaming as we enter the 12-minute mark. 70 seconds pa naman bago lumabas ang ating pangalawang Lord ng larong ito. And in terms of map control, ay may kalama. Actually, halos pantay. Pare. Mirror lang kung tutuusin. Yung Torre ay lamang para sa side ng TLPH doon sa may bandang
bandang ibaba, sa bandang itaas naman para sa Aurora Gaming. Pero dahil dyan, no, medyo ibig sabihin ay kailangan talagang tignan ng side ng Aurora yung side lanes dahil na rin dito sa threat na binibigay ni Oheb. No, siguro ang isa sa kinalamang dito ng Aurora yung gitna kasi nakatindig pa rin naman yan. So hindi pa rin malaya na mapupuntahan dito ng TLPH yung red or yung orange and yung purple buff. As compared dito sa TLPH na medyo malalim na rin yung pwedeng tawirin ng Aurora. Pero ang maganda kasi dito, eto na, minamakro na. O Oheb with that Moskov na kung saan ay hindi naman siya kailangang sumamay. Ang goal lang niya dito, paangatin yung wave, tapos magtago uli sa bush, paangatin yung wave. Paulit-ulit, rinse and repeat lang eh. At hanggat hindi nahuhuli si Oheb dito, ay magiging problema talaga siya ng side ng Aurora Gaming. In terms of side lane push, yan naman talaga ang kalamangan ng Team Liquid Philippines. But in terms of all-out team fighting, pare, Aurora Gaming talaga ang nakakalamang dyan. The amount of crowd control na meron dito ang side mula kay Demon Kite at kay Yue. Damay mo pa si Light. At of course, unlimited ang magiging vengeance dashes dito ni Edward the moment na kumapit ang lahat ng mga crowd control na yan. Kaya siguro iniiwasan din ng Team Liquid Philippines na magkaroon ng isang patas na 5v5. Oo. And kaya-kaya pa rin naman nila kasaluhin eh. 2 beses. Actually, maraming beses na natin nakita na si Sanford ay nag-a-attempt ng mga Throne of Ruin. You know? Kaya lang, hindi talaga sumasapat pa yung damage ng TLPH. Bukod doon sa final moment na kung saan ay nakakuha sila ng mga kill, nakuha nila yung Lord. At least na-equalize yung laro. Pero ang Aurora ngayon ay hahawak na rito. JP lamang na talaga. Ayan na nga, si JP ata ang kanilang inahanap. Pero mukhang idadrop nila yung Lord. At si Demon Kite nandun sa likod ni Ayan na! Sanford. Yung Throne of Ruins! Ladies and gentlemen, si Cortese. Dapat ay kagad din si Yue. Binilatan ng damage dito ang Aurora. Nakadalawa na kagad. Batang gabi ngayon naman si Edward ay kailangan na matras. Tommy Kite kailangan na rin lumayo dito. Si Edward ay magiging sak ng Piercent ni Sanji. Tatlong kagad ang napatumba. Light at Doming na lang ang natitira para dumipensa. Pwede mo na mag-replenish ang buhay si Light. Ilalagay mo na si Doming Kite para doon sa damage. Merong siege minion na kukunin at papatayin dito si Doming. Pero ang goal ata dito ng TLPH ay samantalahin ang pagkakataon na wala si Yue, Edward at si Demon Kite. Mukhang pepper-save pa nga nila. Here comes the Glorious Pathway mula dito kay JP at iaangat pa nga. One inhibitor, turn it down. At tignan mo naman yung bawas dito kay Oheb. Makakapag-win of nature pa naman. At makakatakas pa. Sasaluhin ni Sanford ang mga bala. At makakadepensa sila sa mid lane. Pero habang nangyayari ang lang na yun, ang tunay na magic trick ay nasa likod. Nakakuha ng Lord, si Carl TZ. Oo, wala na ring way din ang Aurora para kumuntes doon dahil nga namatay doon si Demon Kite. Magandang pagkakataon sa Team Liquid Philippines. Buti na lamang ay pagbuhay ng Lord ay kumpleto na rin dito ang Aurora. At sinasabi mo to kanina about doon sa clear wave na meron sila na descended din naman kung iisipin mo. Pero ang mahihirapan sila dito, yung threat talaga ni Sanford. Nakita na natin, pre. Yung flicker play talaga with the Throne of Ruin. Pero 40 seconds pa naman bago lumabas ang flicker bully ng Apex Predator na si Sanford. At yung Lord ay nandoon na nagmamarcha sa may bandang ibaba. Dedepensahan nito ng Aurora Gaming. Ang wave clear na nanggagaling kay Tommy kahit ang inaasahan ng Aurora. Pero mukhang kailangan na nila ibigay itong mid lane na torrent ito sa may bandang Okay, naibigay na nga. And ang Aurora ngayon ay pipili din naman depensahan kung ano man ang kanilang makakabina dito. Glorious Pathway para lamang ilayo itong si Edward at si Domeng. Tagumpay ang pagdepensa ng Aurora. Pero yung kaninang halamangan na meron ng Aurora Gaming, bigla-bigla lang napunta na sa TL. Isang team fight lang ang kinailangan ng Team Liquid Philippines. And of course, Sanford with a Throne of Ruin onto 3 members. Mahirap talagang basahin yan. Yeah. Bukod sa maaga niyang kinasa yung Throne of Ruin, bago niya binato yung pangalawang cast ng Blood Cream, ay sinabay pa niya yung flicker last second. Alam ko medyo simple tignan kapag pinanood nyo yung play na yon, kung ni-replay nyo man lang. Pero kung susubukan yung gawin yun, na kayo yung gagawin, the timing must have been perfect para dito kay Sanford. At saktong-sakto yung perfect timing na yan ay kailangan na nga niyang gawin dahil yung flicker ay up na naman at saktong-sakto. No, pwede mong magkaroon ng team fight. In fact, mapapanood natin yan sa ating replay mula sa laban na iyon. Ayun kung titingnan natin, nakalabang na nakaabante na sila dito. Actually, nag-initiate pa nga. Ayun Di ba huling-huli yung tatlo gusto kong balikan. Nag-initiate na si Edward Akala natin makakalabang na ang Aurora. Pero dahil dun sa Throne of Ruin dito ni Sanford, napigilan yung box na ginawa ng Aurora. Pinuhin mo, last second yung flicker na yun. And ang daming practice siguro, no? Ilang beses mong ibabato sa custom game yan bago mo ma-master. At ngayon, kailangan na ulit dumipensa dito ng side ng Aurora Gaming. Alam mo, just wanna appreciate, napakagaling ng mga XP laners ng laban na ito. Sobra. Game 1, Edward on that lapu-lapu. Now, Sanford on this Alice. 20 seconds bago lumabas ang ating sunod na Lord na malaki
Kaya ang pakiramdam ko na baka patagalin nila ng bahagya. Pero tignan mo naman yung buhat ni Sanji. Pwede yung sandwich play, AOG, nagagamit na dito ni Light. Yan si Edward, pinipilit lamang i-sustain. Di mo niya kailangan ng matras, pero Right! matapos si Cyclone Eye, hinabol pa siya dito ni Sanji. Medyo napasama pa ata, hindi tumama yung SOD. Tatlo kagad na lang ang natitira dito para sa Aurora Gaming. Sila hindi kailangan ng matras, Tomeng! pinakabarang pa rin ang mga flashlight dito ni Sanji. Ngayon naman, ipapasok pa itong si Sanford. Hindi na nga muna, bibitin ulit si Light. Hindi na nga ata magiging sapat yung damage, naku, pero naku. gumugo pa rin dito. Oy, Grabe naman. oy! Oh my goodness! Si Oheb pa! Pumasok na rin! Tommy kay Galati ang buhay si UA dumedepensa pero mukhang gusto na nga tapusin ang TL ito! Ito na nga ata ang kapalaran ng TLPA dahil kukunin nila ang game number 2. At pabugso-bugso man ay binigla ng Team Liquid Philippines. Kung comeback ang sinimula ng Aurora, comeback din ang sagot ng Team Liquid Philippines in game number 2. May series na tayo pare, 1-1 ang ating score. Nakakabaliw itong series na to. Well, tingnan na lang natin kung paano ito i-breakdown ng ating panel. Panigurado maraming sasabihin naman nagpopogi ang tao doon. Punta na tayo sa ating panel. Ladies and gentlemen, we have a series. Team Liquid Philippines won. Aurora also won an incredible performance. Ang kanilang naipakita dito, it's the cavalry simply waiting for their timing, basing it doon sa mga scaling ng kanilang mga heroes. Oh, Aurora had an opportunity na talagang mag-snowball dito. They've had the advantage for at least the early portions ng ating laro, pero yung mga paligo nitong si Sanji, the MVP of game number 2, laging may niluluto si Chef, and that's exactly what he did in game number 2. 6-0 and 5, 100% kill participation. Alam mo na nandun siya sa lahat ng mga posibleng lugar na pwede niyang puntahan dito, and siya yung nagiging main focal point of offense dito ng kanyang pupunan, and through him nagkaroon ng mas mahigpit na laban in this series. Ang Zushin ay isang hero na usually ay binaban ng mga teams. Especially pag nandun tayo sa taas. Pag nakita natin yung mga Aurora, mga Onyx, mga TLPH, top of our seed when it comes to the regular season, they ban this out. For some reason, ang pinili ngayon ng Aurora para sa game number 2 ay ibigay yung Zushin. Well, they do have the bans on the Lancelot as well as the Yisun Shin. So may plano naman ang Aurora. In fact, lamangan na talaga ang Aurora dun sa early stages. Pero dahil dun sa Lord Dance ay pinakita ng TLPH, there is a power struggle between this Zushin as well as the Fredrin. Eventually, nakahanap ng opening ang TLPH para makakuha ng panalo dun sa isang Lord fight that won them the game. There was a single pick-off na nagawa nila, just like what you said during the Lord fight, and just yung macro advantage din na meron sila by having the Moskov on their side makes it a little easier para kay Oheb na makapag-scale. Kahit nasabihin natin na namatay siya doon sa unang mga minuto ng ating laban, Aurora had the upper hand pagdating sa mga engages, but look at Sanford. Right place, right time, beautiful execution mula sa Team Liquid Philippines na tila naipit yung 3 sa 5 mga miyembro ng Aurora, unable to fight, unable to dish out damage, and it was just up to Sanji to, start things off para masimulan niya lalo kasi nandun na yung lamang nila eh. Now they have to keep pressing on the gas. What I mean, kasi yung kaninang napansin natin na medyo nagso-slow down sila, dinidictate pa ng Aurora yung kanilang tempo, but as soon as there was one team fight they knew that they could win, doon na nagsimulang bumulusok ang kalamangan ng Liquid. This is the TLPH that we were looking for in game number 1 na nawala bandang late game. Yung coordinated attacks, yung mga planadong assault against their opponents, yung meron tamang target na hinahanap where TLPH struggled nung first game. Ngayon ay hindi na natin nakita. Mas konektado na sila dito. They're playing together. They're utilizing the strengths of their heroes. Yes, there were still mistakes. Katulad ng pag-dive ni Oheb using the SOD very early onto this game na nagbigay ng advantage kay Tommy Kite. Pero eventually, naging composed na yung TLPH. And this is because of the Sansan duo once again. Sanford nailing the right target sa pagtalo niya. There was a time na nahanap nila si Tommy Kite finally to give them
na momentum boost that they needed in this game. Tapos pagdating dun sa unang Lord fight na naipanalo ng TMPH, dun din si Sanford nagbigay ng advantage yung kanyang Flicker and Throne of Ruin na tatlo ang nahuli dun sa may backlines. Of course, dun sa dulo, which we will see later on, nung tumalon siya doon kay Yue, tinarget niya, nag-overshoot yung kanyang first kill. Pero akala ng Rora ay safe na sila. Sanford utilized the Flicker kahit very short lang yung distansya between him and Yue. Alam niya na ang nakatakdang trabaho para sa kanya ay i-take down yung mid lane ng Aurora, the main damage dealer for Aurora in the latter portions of the game. Para sure ball na malalapitan niya yung karamihan sa mga nasa backlines. I'm talking about Domingkite and Yue. This was a position, this was the timing na hinihintay niya. The total damage dealt for Domingkite was 77,000 compared to only Yue na 41k lamang. Yan ay dahil doon sa engages na ginagawa ni na Carl TZ and Sanford on regular basis. Every time na merong lumalaban doon sa likod, nahihirapan si Yue na maghanap ng sarili niyang pwesto in those team fights kasi hindi siya makahinga. Hinahanap niya kung saan manggagaling yung Hayabusa and the Alice, and it just surprised him out of nowhere. And to be fair, Aurora are doing all the right moves in the early stages. Nangunguna naman si Demon Kite sa pag-invade ng jungle ni Kaltizi. Kaltizi instead utilizes teammates para manggulo at makahanap ng mga openings around the map. Eventually, etong ating naging carry ay si Domingkite pa rin naman dahil solido pa rin naman ang kanyang performance using this Granger. But eventually, TLPH have found the openings courtesy of our Sandbag and Wingman na itong si JP. In the last clash that happened in this game, the full 5v5, hinahanap talaga ng Hylos ni JP yung mga damage dealers ng Aurora. For example, the Kimi as well as this Granger. The moment na nahanap niya yung Granger, ginamit na niya yung strength ng Hylos, which is yung Glorious Pathway na pwedeng tulungan yung kanyang teammates na mag-close in sa mga importanteng targets. And in this case, was Domingkite. Hindi man nila unang napatay doon si Domingkite, nahanap naman ng TLPH si Yue. So yung dalawang marksman para sa Aurora ay napatumpa nila because of what JP did. Very decisive. Alam nila kung sino yung kailangan nilang targetin right from the start. And for Oheb, who had not the best starts doon sa mga unang minuto, nabawi niya yan just because of the advantage na meron sila pag may hawak silang Moscow. We understand na dahil nga sa karamihan sa mga fighter junglers na nauuso ngayon, medyo hindi na natin madalas makita yung macro gameplay. It's really more on the team fight centric of situations.